Actually bago lang to eh. Ito, itong HDPE pipe na to. And dito sa part na to, dati, so magmula dito, lakad naman tayo doon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Today is May 30, 2021. Nandito tayo ngayon sa Manila Bay. At mapapansin natin na malakas yung hangin dito, tsaka malakas yung hampas ng alon. So tingnan natin kung ano yung nangyari dito, yung buhangin dito, kung saan. Ito yung part na nagtatambak ng buhangin dito eh. Magmula doon sa phase 1, tapos hanggang dito sa may phase 2. Ito kinatatayuan natin ang phase 2. Ngayon tingnan natin kung ano na yung nangyari as of May 30, 2021. Gaano na ba kalawak yung buhangin dito. Medyo malakas yung alon eh, kumpara nung mga huling update natin dito. Hindi ganong kalakasan yung alon, pero ngayon medyo malakas yung hampas ng alon. Kaya curious din ako kung ano yung nangyari dito. So akit tayo rito. Okay. So matatandaan nyo, ito yung dalawang gabundok na buhangin dati na nilalatag ng bulldozer. So sa ngayon wala tayong nakikitang bulldozer na naglalatag ng buhangin dito o yung pinapakalat. Na nakikita natin dito yung mga bata na ayan, naliligo dito. Maraming bata talaga na naliligo dito, although bawal pa itong paliguan, hindi pa advisable na paliguan na itong Manila Bay kasi nga mataas pa rin yung coliform level. And tingnan natin yung banda rito. Okay, so far malawak pa rin naman yung buhangin, pero mapapansin natin na medyo bumabaw siya ng konti dito. Medyo bumabaw siya ng konti, siguro dahil nga sa hampas ng alon. And makikita natin kanina nung nagpalipad tayo ng drone sa taas, may part doon, may portion doon na medyo umislide ng konti yung buhangin dito. Siguro dahil nga na yung hampas ng alon nadadala. Pero good thing na yung dito maluwag pa rin naman, hindi naman siya ganun kalaki yung epekto ng hampas ng alon. Pero doon sa Dolomite may napansin tayo na may pumasok na tubig sa may gitna. Hopefully maayos din yan kapag dumating na ulit yung panibagong Dolomite dito, para maibalik na ulit yung dating lapad niya. Tsaka pansin ko yung dito sa may part na to, natambakan na to ng Dolomite dati dito sa bandang yung mahabang pipeline dito. Pero sa ngayon ang nakikita natin is yung gray sand. Yung white sand medyo nawala ng kaunti, pero hopefully bumalik yun sa dati, umayos ulit. Ayan, eto hindi ko pa alam kung anong tawag dito, sa dalawang bakal dito although na-cover na rin dati yan ng ibang mga vlogger. And mamaya tignan natin yung banda ron, makikita naman natin kung ano na yung kalagayan ng doon, nung buhangin. So magmula dito, lakad naman tayo doon. Hindi ko alam kung ano to, parang ngayon ko lang napansin to kasi, or hindi ko lang talaga napapansin. Parang part ata to ng isang barko
Tignan natin na mas malapitan yung buhangin dito. Ayun. So malayo na rin talaga yung nararating ng buhangin dito. Hanggang dun, malapit na sa may patawid dito, sa may Remedios, sa may pedestrian lane. Nandun yung mga pulis kanina. Ayan, nandiyan sila. At bawal pumwesto rito yung mga tao. Siguro kasi malakas nga yung alon, malakas yung hangin, delikado siguro na umupo dito. Kaya mapapansin nyo, lahat ng mga tao dito nandito sila. Yan, dito lang sila allowed pumwesto or umupo. Bawal pumwesto rito, bawal tumayo rito, bawal umupo. And mapapansin natin itong isang, actually bago lang to itong HDPE pipe na to. So siguro ito na yung pinakahuli, kasi nung nag-update tayo dati, meron tayong nakitang mahabang HDPE pipe doon. Ayan, 3 ata yun. So ito na yung pangatlo. And dito yun, yung mga sinker base dito naka-ready na, kung saan yun yung paglalatagan nitong HDPE pipes. Matibay na gawa sa solid na rubber. Mahaba to. Doon yata nila ilalagay ito, kung saan nakapwesto yung isang dito malapit bago dumating ng Manila Yacht Club. Ayan, dito sa part na to dati, dito nakapwesto yung mga vendors na nagtitinda ng mga parts ng bisikleta. Pero every weekends lang naman sila nandito. So
So tuwing umaga from 5 AM ata hanggang 10 AM sila dito nakapwesto dati. So pag diniretso natin ito, makikita na natin yung under construction na CR dito. Hindi nga lang tayo allowed na pumasok dito, kaya dito na lang natin tatanawin. Yan, dito lang tayo sa labas. So makikita natin nandun yung mga cubicles. Etong mga cubicles daw na to, yung dito ayun yung mga CR, and dito naman sa left side, dito yung mga shower. So yung sa gitna ng cubicles na yon, para yan sa both gender, male and female, pwedeng gumamit. So eto dito sa unahan, ito yung para yata sa mga babae, tapos sa may dulo para sa mga PWD. So maglalagay sila ng ramp doon kung saan mas magiging madali para sa mga PWD yung paggamit itong CR. Okay, so as of May 30, 2021, ito po ang update natin dito sa Manila Bay. Maraming salamat po ulit sa pagsama sa akin today, and magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na mga updates. So nandito yung mga SWAT ngayon, nagbabantay sila rito para sa mga, para hindi pumunta rito sa gilid yung mga kababayan natin. So thank you so much po ulit, and God bless po sa inyo lahat. Tara po tayo sa kabila. Bawal dito sa side. Oh, silong